Good day, everyone. I am Regine Idar. I am reporting about Region 6. So, diri sa Region 6 is mao ni siya ang Western Visayas. Diri sa Western Visayas is naa siya'y 6 ka buok provinces and 6 ka kapital. So, ang first one sa provinces is Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, and Negros Occidental. So diri sa capital is Calibo, San Jose, Rojas City, Jordan, Iloilo City, and Bacolod. So diri sa Western Visayas is naa siya'y 16. So ang pinaka center diri is ang Iloilo City kay mas daghan siya og population. So diri sa Western Visayas is naa sila'y isa ka Visayas Meet na nato na ni siyang nagian katong junior high school pata. And kini siya si alamat ni Tungkong Langit at Alonsina. The night country. It takes us one by one. Bagay. Makikita ko na lamang alamat ni Tungkong Langit at Alonsina. Hindi makapaniwala ang mga tao noon na wala naman talagang langit at lupa. Ako, si Alonsina at ang asawa kong si Tungkong Langit ang pinagmula ng lahat ng bagay. Kaming dalawa lamang ang pinag-ugutan ng buhay. Wala sa kaibuturan ng kawalan, itinakda ng aming kasaysayan ang paglitaw ng daigdig ng mga tao. Nabighani si Tungkong Langit nang una niya akong makita. Katunayan, niligawan niya ako ng napakatagal. Sintagal ng pagkakabuo ng tila walang katapusan na inyong tinitingala tuwing gabi. At paanong hindi mapaiibig si Tungkong Langit sa akin? Mahaba't malatutla ang buhok kong itim. Malantik ang aking balakang at balingkinitan ang mahalimuyak na katawan. Higit sa lahat, matalas ang aking isip na tumutugma lamang sa gaya ng isip ni Tungkong Langit. Kaya, sinikap ng aking matipunot makapangyarihang kabiyak na dalhin ako doon sa puok na walang humpay ang pag-agos ng dalisay at maligamgam na tubigan. Malimit kong marinig ang saluysoy ng tubig na siya ko namang sinasabayan sa paghimig ng maririkit na awit. Napapatigalgal si Tungkong Langit tuwing maririnig ang aking tinig. Alonsina, ikaw ang iibigin ko saan man ako sumapit. Pinaniwalaan ko ang kanyang sinambit, at ang malamig na simoy sa paligid ang lalo yatang nagpainit ng aming dibdib kapag kami nagniniig. Napakasipag ng aking kabiyak, umaapaw ang pag-ibig niya, at iyon ang aking nadama nang sikapin niyang itakda ang kaayusan sa daloy ng mga bagay at buhay sa kalawakan. Iniatang niya sa kanyang balikat ang karaniwang daloy ng hangin, apoy, lupa at tubig. Samantalay, malimit akong maiwan sa aming tahanan, na siya ko namang kinayamutan. Bagaman inaliw ko ang sarili sa paghabi ng mga karunungang ipamamana sa aming magiging anak, hindi mawala sa aking kalooban ng pagkainip. Wari ko, napakahaba ang buong maghapon kung naroroon lamang ako't namimintana sa napakalaki naming bahay. Madalas akong gumawi sa aming pasigan at manalamin sa malinaw na tubig habang sinusuklay ang mababangong buhok. Ngunit, tuwing tititig ako sa tubig, ang nakikita ko'y hindi ang sarili, kundi ang minamahal na si Tungkong Langit. Sabihin nang natutuhan ko na paano mabagabag. Ibig kong tulungan ang aking kabiyak sa kanyang mabibigat na gawain. Halimbawa, kung paano itatakda ang hihit ng hangin, o kung paano mapasisiklab ang apoy sa napakabilis na paraan, o kaya kung paano gagawing malusog ang mga lupain upang mapasupling na mabilis ang mga pananim. Ngunit,
Ano man ang aking naisin ay hindi ko maisakatuparan. Tumatanggi ang aking mahal. Dito ka na lamang sa ating tahanan, Alonsina. Di ko nais na makita kang nagpapakapagod. Ang sabi ni Tungkong Langit. Tuwing naririnig ko ang gayong payo ni Tungkong Langit, hindi ko mapikil ang maghinanakit. Kapares ko rin naman siyang bathala. Bathala na may angkinding kapangyarihan at dunong. Tila nagtutup siya ng mga tainga upang hindi na marinig ang aking pagpupumilit. Nagdulot iyon ng aming pagtatalo. Ibig kong maging makabaluhan ng pag-iral. At ang pag-iral na iyon ang sinasagkaan ng aking pinakamamahal. Araw-araw, lalong nagiging abala si Tungkong Langit sa kanyang paggawa ng kung ano-anong bagay. Makikita ko na lamang siyang umaalis sa aming tahanan ng napakaaga, kunot ang noo at tila laging malayo ang iniisip. Aaluin ko siya at pipisilin naman niya ang aking mga palad. Mahal kong Alonsina, kapag natapos ko ng lahat ay wala ka nang hahanapin pa. At malimit, nagbabalik lamang siya kapag malalim na ang gabi. Sa mga sandaling yaon, hindi ko mapigil ang aking mga luha na pumatak. Napapakagadlabi na lamang ako habang may pumipitlag sa aking kalooban. Dumating ang yugtong nagpaalam ang aking kabiyak. Alonsina, may mahalaga akong kailangang matapos. Huwag mo na akong hintayin ngayong gabi't maaga kang matulog. Magpahinga ka. Magbabalik din ako agad. May bahid ng pagmamadali ang tinig ng aking minamahal. Lingid sa kanya, nagsisimula ng mamuo sa aking kalooban ang matinding paninibugho sa kanyang ginagawa. Umalis nga si Tungkong Langit at nagtungo kung saan. Subalit, pinatitikan ko siya sa dayaray upang mabatid ang kanyang paroroonan. Ibig ko siyang sundan. Natunugan ni Tungkong Langit ang aking ginawa. Nagalit siya sa dayaray at ang dayaray ay isinumpa niya ng paulit-ulit na hihigip sa dalampasigan upang ipagunita ang pagsunod niya sa nasabing bathala. Samantala, nagdulot din yaon ng mainit na pagtatalo sa panig naming dalawa. Ano ba naman ang dapat mong ipanibugho, Alonsina? Ang ginagawa ko'y para mapabuti ang daloy ng ating mga nilikha sa daigdig ng mga tao. Napuot ang aking kabiyak sa akin. Nakita ko sa kanyang mga mata ang paglalagablab at lumalabas sa kanyang bibig ang usok ng pagkapuot. Dahil sa nangyari, inagaw niya sa akin ang kapangyarihan ko. Pinagtabuyan niya ako palabas ng aming tahanan. Oo, nilisan ko ang aming bahay nang walang taglay na anumang mahalagang bagay. Nang lumabas ako sa pintuan, hindi na muli akong lumingon nang hindi ko makita ang bathalang inibig ko noong una pa man. Hubad ako nang una niyang makita. Hubad din ako nang kami maghiwalay. Alam kong nagkamali ng pasya si Tungkong Langit na hiwalayan ako. Mula noon, nabalitaan ko na lamang na pinananabakan niya ang paghihintay ko sa kanya kahit sa gitna ng magdamag. Hinahanap niya ang aking mainit na halik at yakap. Pinapangarap niyang muling marinig ang aking matarling na tinig. Inaasam niya na muli akong magbabalik sa kanyang piling sa paniniwalang ibig kong makamit muli ang kapangyarihang inagaw niya sa akin. Ngunit hindi. Hindi ko kailangan ng aking kapangyarihan kung ang kapangyarihan ay hindi mo rin naman magagamit. Hindi ko kailangan ng kapangyarihan kung magiging katumbas iyon ng pagkabilanggo sa loob ng bahay at paglimot sa sariling pag-iral. Ipinaabot sa akin ng dayaray ang naganap sa dati naming tahanan ni Tungkong Langit. Sinlamig ng bato ang buong paligid. Pumusyaw ang dating matitingkad na palamuti sa aming bahay. Lumungkot ng lumungkot si Tungkong Langit at laging mainit ang ulo. Mabuti naman, ngayon matuto rin si Tungkong Langit na magpahalaga sa kahit na munting bagay. Sabi niya sa dayaray. Umaalingaw ang tinig ni Tungkong Langit at inaamo ako dito sa aking bagong pinaghihimpilan upang ako'y magbalik sa kanya. Ayoko. Ayoko nang magbalik pa sa kanya. Kahit malawak ang puwang sa aming pagitan, nadarama ko ang kanyang pagikbi.
Oo, nadarama ko ang kanyang pighati. Lumipas ang panahon at patuloy niya akong hinanap, ngunit nanatili siyang bigo. Ang kanyang pagkabigo na mapanumbalik ang aking pagmamahal ay higit niyang dinamdam. Nagdulot din yaon sa kanya upang lalong maging malikhain sa paghahanap. Akala niya'y maaakit ako sa kanyang gawi. Habang nakasakay sa ulap, naisip niyang lumikha ng malalawak na karagatan upang maging salamin ko. Hindi ba, aniya, mahilig sa Alonsina na manalamin sa gilid ng aming sapa? Nababaliw si Tungkong Langit. Hindi gayon kababaw ang aking katauhang mabilis maakit sa karagatan. Pumaloob din si Tungkong Langit sa daigdig na nilikha niya na laan lamang sa mga tao. Naghasik siya ng mga buto at nagpasupli ng napakaraming halaman, damo, palumpong, baging at mga punong kahoy. Marahil may ibigan ito ni Alonsina. Ang tila narinig kong sinabi niya. Gayunman, muli siyang nabigo dahil hindi ako nagbalik sa kanyang piling. Humanap pa ng mga paraan ang dati kong kabiyak upang paamuin ako. Halimbawa, kinuha niya sa dati naming silid ang mga nilikha kong alahas. Ipinukol niya lahat ang mga alahas sa kalawakan upang masilayan ko. Ang ginintoang suklay ay naging buwan. Ang mga hiyas ko't mutya ay naging mga bituin. At ang ginawa kong pamutong sa ulo ay naging araw. Kahit ano pa ang gawin ni Tungkong Langit, hindi na muli akong nagbalik sa kanyang piling. Namighati siya, at nadama niya kung paanong mabuhay ng mag-isa, gaya lamang ng naganap sa akin dati doon sa aming tirahan. Lumuha ng lumuha si Tungkong Langit, at ang kanyang pagluha ay nagdulot sa unang pagkakataon ng pag-ulan. Kapag siya'y humahagulhol, nagbubunga yaon ng malalakas na pagkulog at pagkidlat. May panahong tumitindi ang kanyang pighati, kaya huwag kayong magtaka kung bakit umuulan. Ang mga luha ni Tungkong Langit ang huhugas sa akin, at sa aking kumakawag na supling. So, diri sa story is about kay Tungkong Langit o kay Alonsina. Makita na to dito ang love and law sa character dito. Naay duha ka character dito. First, si Tungkong Langit and Alonsina. So, si Tungkong Langit, pillar of heaven. So, ano na siya kanang isa na siya kay mali na nako. And then, Tungkong Langit is a hard-working God na in love siya kay Alonsina and loving. Si Alonsina, the unmarried one. Si Alonsina naa siya character na lazy, jealous, selfish goddess, and naa siya'y long, beautiful hair. Nya, diri si Alonsina is kanang gwapa kay siya na babae diri sa pag-describe sa story. And then, si Tungkong Langit kay gwapo. So, sa story, makita na to kung unsa ang gibuhat ni Tungkong Langit para lang mubalik si Alonsina. So, unsa tong gibuhat ni Tungkong Langit katong pagkawala ni Alonsina? Yes, katong nag-ano siya og sea, earth, and he filled it with trees and flowers. So, sa pagkawala ni Alonsina and nalungkot si Tungkong Langit, dito nabuhat niya to siya tanan. Moto, ang ingon nila sa story na kining earth is gibuhat ni Tungkong Langit na moto na ay sea, na ay trees and flowers. Sa gibuhat ni Tungkong Langit is nakita siya ni Alonsina. Pero si Alonsina kay dili na jud siya gusto mo balik kay Tungkong Langit. Unya, ang ang ilahang gipuy-an na katong mahaba na
malaking bahay is ang ethereal space. So diri sa ethereal space sa upper regions of space is mao ni siya ang picture. Diri nagpuyo si Alonsina ug si Tungkong Langit with sa ilahang mga anak. Diri asa gipuy-an nila is kanang si Alonsina is wala na siya huna-hunaon kay nanatanan. So kumbaga kanang magpagwapa na lang ka para mabot imong bana. Unya kini siya kay si Tungkong Langit kay mahal jud kay niya si Alonsina, as in gusto niya kanang masettle na niya tanan-tanan para naa siya time kay Alonsina. So mo to tung nilakaw siya sa layo-layo and then dugay siya nakabalik and then mo to katong ang conflict nila dito is katong gipasundan ni Alonsina si Tungkong Langit. So dito nag-away sila kay walay salig si Alonsina kay Tungkong Langit. And then sa pag-away nila and then lalong tuong ilahang pag-away nilaya si Alonsina and then mauna to ang mga nabuhat ni Tungkong Langit para lang mabalik si Alonsina. Pero si Alonsina is dili na jud siya mo balik kay dili na siya gusto makaagi atong maagian niya sa kamot ni Tungkong Langit. So si Tungkong Langit ay isang mapagmahal na asawa kay Alonsina. So hangtod karon ay sa atong naanuhan sa una kini pong real life pod nato na kining magdalugdog, magkilat, magulan is mauna ang ni Tungkong Langit kanang masad siya nya maghilak siya. So mauna ang ulan, mauna ang story ni Tungkong Langit and Alonsina. Pero kato siya nga kanang dalugdog, ulan ug kilat is ra na siya kanang mythical story, dili na siya tinuod. So sa gibuhat niya sa paglayas ni Alonsina, gibuhatan na ni Tungkong Langit para lang mobalik si Alonsina. Pero wala na jud niya nakita si Alonsina ug asa jud siya. Hantod sa pila ka bulan wala jud siya nibalik. So hantod karon ginapangita gihapon ni Tungkong Langit si Alonsina. So dito alang taman. Thank you. Good morning everyone, I am Raja Sarael and I will be discussing about the Region 6 culture. So what are the characteristics of them? They are hardworking, hospitable, and family-oriented. They speak Hiligaynon and also their famous foods are lapas batchoy and chicken inasal. Their famous festivals are called Mascaf Festival and Sinulog Festival, and their literature is Hinilawod. Hinilawod, epiko ng mga taga-Bisaya. Ipinag-utos ni Kaptan, ang hari ng mga Diyos at Diyosa, na ang magandang diwatang sa Alonsina ay ikasal pagsapit niya sa edad ng pagdadalaga. Maraming makikisig na Diyos sa iba't ibang bahagi ng daigdig ang naghangad sa kanyang kamay, subalit silang lahat ay nabigo dahil sa Alonsina ay umibig at nagpakasal sa isang mortal na si Dato Paubari, ang pinuno ng Halawod. Dahil dito'y naggalit ang mga manliligaw ni Alonsina at nagkaisa silang gantihan ang bagong kasal. Binalak nilang sirain ang Halawod sa pamamagitan ng isang malaking baha. Mabuti na lamang at nalaman ni Suklang Malayon, kapatid ni Alonsina, ang maitim na balak ng mga nabigong manliligaw, kaya't ang magkabiyak ay nakatakas
patungo sa isang mataas na lugar kaya't sila'y nakaligtas sa baha. Bumalik lang sila nang napawi na ang baha. Tahimik silang nanirahan sa bukana ng ilog Halawud. Pagkalipas ng ilang buwan ay nagsilang ng 3 malalusog na sanggol na lalaki si Alonsina. Labis-labis ang kaligayahan ng mag-asawa sa pagdating ng kanilang mumunting biyaya. Pinangalanan nilang Labawdonggon, Humadapnon at Dumalapdap ang 3 sanggol. Ipinatawag agad nila si Bungot Banwa, ang iginagalang na pari ng kanilang lahi, upang isagawa ang ritual na magdudulot ng mabuting kalusugan sa 3. Nagsunog si Bungot Banwa ng talbos ng halamang alanghiran na sinamahan niya ng kamangyan at saka inialay sa isang altar. Pagkatapos ay binuksan niya ang bintana at sa pagpasok ng malamig na hangin mula sa hilaga, ang 3 sanggol ay biglang naging malakas at makikisig na binata. Sa 3 magkakapatid, si Labawdonggon ang nagpakita ng interes sa magagandang babae. Nang marinig niyang may isang magandang babaeng nagngangalang Anggoy Ginbitinan mula sa bayan ng Handog, ay nagpaalam agad siya sa ina upang hanapin ang dalaga. Pagkalipas ng ilang araw na paglalakbay sa mga kapatagan, kabundukan at mga lambak, ay narating din niya ang Handog. Kinausap niya ang ama ng dalaga upang hingin ang kamay ng anak. Sinabi ng ama na papayag lamang siyang makasal ang anak na si Anggoy Ginbitinan sa kanya kung mapapatay niya ang halimaw na si Manalintad. Agad pinuntahan ni Labawdonggon ang halimaw at nakipaglaban siya rito. Napatay niya ang halimaw at ibinigay ang pinutol na buntot nito sa ama ni Anggoy Ginbitinan bilang patunay ng kanyang tagumpay. Ikinatuwa ito ng ama kaya't pumayag siyang ipakasal ang anak kay Labawdonggon. Pagkatapos ng kasal ay naglakbay ang dalawa pabalik sa tahanan ni Labawdonggon. Sa kanilang paglalakbay ay may nasalubong silang mga binata na nag-uusap tungkol sa isang napakagandang dalagang nagngangalang Abyang Durunuon na nakatira sa Tarambang Burok. Naging interesado sa narinig si Labawdonggon, kaya naman pagkalipas lang ng ilang linggong pagsasama ay inihabili niya ang bagong asawa sa inang si Alonsina at siya'y naglakbay na patungo sa Tarambang Burok upang suyuin si Abyang Durunuon. Nagtagumpay si Labawdonggon na mapaibig ang napakagandang si Abyang Durunuon. Subalit hindi pa roon nagtapos ang kanyang paghahanap ng mapapangasawa sapagkat pagkalipas ng ilang panahon, nabalitaan na naman niyang may isa pang napakagandang babae, si Nagmalitong Yawa, si Nagmaling Diwata, na asawa ni Buyong Saragnayan, ang Diyos ng Kadiliman. Nais din niyang mapangasawa ito. Sinabi ni Labawdonggon ang kanyang balak sa 2 asawa. Ayaw man nila, wala naman silang magagawa. Sumakay si Labawdonggon sa isang inagtao itim na bangka at naglayag sa malawak na karagatan patungong Gadlum. Naglakbay rin siya sa malalayong kalupaan at sa mga batuhan hanggang sa marating niya ang Tulogmatian, ang tahanan ni Buyong Saragnayan. Agad siyang hinarap ni Saragnayan at tinanong kung ano ang kanyang kailangan. Sinabi niyang gusto niyang mapangasawa si Nagmalitong Yawa, si Nagmaling Diwata. Pinagtawanan ng Diyos ng Kadiliman si Labawdonggon at sinabing imposible ang hinahangad nito dahil asawa na niya ang diwata. Subalit hindi basta sumuko si Labawdonggon. Hinamon niya sa isang labanan sa Saragnayan at sila'y naglaban sa loob ng maraming taon. Inilubog ni Labawdonggon ang ulo ni Saragnayan sa tubig sa loob ng 7 taon, subalit hindi pa rin niya napatay ang Diyos ng Kadiliman. Binayo niya ng binayo, subalit hindi pa rin niya ito nagapi. Sa pamamagitan ng pamlang o anting-anting ni Saragnayan, ay natalo niya ang nooy nangihina at pagod nang si Labawdonggon. Ibinilanggo niya si Labawdonggon sa isang kulungan sa ilalim ng kanyang tahanan. Samantala, kapwa ng anak ang 2 asawa ni Labawdonggon.
Parehong lalaki ang naging anak nila. Ang anak ni Anggoy Ginbitinan ay tinawag niyang Aso Mangga, samantalang ang anak ni Abyang Durunuon ay pinangalan ng Abyang Baranugon. Nakapagsalita at nakatindig agad ang mga bata. Hinanap nila kapwa ang kanilang ama. Sa kanilang paghahanap ay nagkasalubong ang magkapatid sa karagatan. Naglalakad sa ibabaw ng tubig si Baranugon at lula naman ng bangka si Aso Mangga. Napag-alaman nilang kapwa nila hinahanap ang amang mahilig sa magagandang babae. Naglakbay sila patungong Tulogmatian kung saan nila nalaman ang ginawa ni Saragnayan sa kanilang ama. Sinabihan nila itong pakawalan ang kanilang ama. Pinagtawanan lamang ni Saragnayan ang sinabi ng mga anak ni Labawdonggon, kaya't hinamon siya ng mga ito sa isang labanan. Buong tapang na nakipaglaban ang magkapatid kay Saragnayan, ngunit napakahusay ni Saragnayan kaya't hindi nila ito matalo-talo. Bumalik si Baranugon sa kanilang lolang si Abyang Alonsina upang sumangguni. Dito niya nalamang ang kapangyarihan pala ni Saragnayan ay nakatago sa isang baboy ramo. Mapapatay lang daw si Saragnayan kapag napatay ang baboy ramong kinatataguan ng kanyang hininga. Sa tulong ng taglay nilang anting-anting ay natagpuan at napatay na magkapatid ang baboy ramo. Sa pagkamatay ng baboy ramo ay nanghina si Saragnayan kaya't madali na siyang napatay ng palaso ni Baranugon. Gayunmay, hindi rin nila nakita ang ama sa bilangguan nito. Maging ang mga tiyo nilang sina Humadapnon at Numalapdap ay tumulong na rin sa paghahanap kay Labawdonggon. Pagkalipas ng mahabang panahong paghahanap, natagpuan din nila ang ama sa loob ng isang lambat na nasa may pangpang malapit sa bahay ng asawa ni Saragnayan. Subalit wala na ang dating kakisigan at kagitingan ni Labawdonggon. Nawala ito dahil sa matagal na pagkakakulong nang dahil sa labis na paghahangad sa magaganda. Naibalik na magkapatid sa kanilang tahanan si Labawdonggon, subalit hindi pa rin nawawala ang pagnanais nitong makahanap pang muli ng magandang mapapangasawa. Ikinagalit ito ng kanyang dalawang asawa, subalit ipinaliwanag niyang pantay-pantay ang gagawin niyang pagmamahal sa kanyang mga asawa. Ipinagdasal ng dalawang babaeng nagmamahal sa kanya na muling lumakas si Labawdonggon. Hindi nga nagtagal ay muling nagbalik ang kakisigan at lakas ni Labawdonggon.